Sa buhay, ganun eh. Ang dami ng ginawa ng Diyos. No? May mga times na yung akala mo nakakatakot yung nangyayari, pero pag pinag-isipan mo mabuti, pagkatas ng maraming taon, isipin mo kung hindi nangyari yun, nasaan kaya ako ngayon? So, akala mo ngayon sinira yung buhay mo, yung pala inayos. Matthew chapter 14 verse 22. Ito, eyewitness account to eh. Ikaw muna, Kuya Vince. Tigda dalawang verse. Yan. May sakay ang Jesus sa bangka, ang mga disciple, at pinauna sila sa kabilang side ng lake. Habang pinauwi naman niya ang mga tao. Sige pa. After pauwiin ni Jesus ang mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa na lang siya. Yan, verse 24 Atenits. Noong oras din yun, malayo na ang bangka sa lupa at hinahampas ito ng alon dahil kontra ito sa hangin. Madaling araw na nang sumunod si Jesus sa mga disciples, naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, natakot sila. Verse 27, Kuya Norman. Pero nagsalita agad si Jesus. Lakasan niyo ang loob niyo, ako to. Huwag kayong matakot. Nagsalita naman si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ako dyan sa tubig. Rene, 29:30. Halika, galing sa bangka. Lumakad si Peter sa tubig papunta kay Jesus. Wow. Pero nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumupo. Lord, iligtas niyo po ako. Sigaw niya. Inabot agad siya ni Jesus at hinawakan. Napakaliit ng pagtitiwala mo. Bakit ka nagduda? Sabi niya kay Peter. Nung nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang malakas na hangin. Tapos, sinamba ng mga nasa bangka si Jesus. Sinabi nila, totoo nga na kayo ang anak ng Diyos. Ganda na. Kilabat na. Ang ganda nitong story na ito. No? So, i-breakdown ko sa inyo. Si Matthew ay tax collector. Yes. Ibig sabihin, ang tax collector kasi sa kanila, nagtatrabaho para sa gobyerno ng Roma. So, ibig sabihin, galit yung mga kababayan mo sa'yo. Okay? Parang ang katumbas ng tax collector dati ay, halimbawa sa atin, noong panahon ng Hapon, di ba mayroong mga makapili? Yung makapili. Yung nagtuturo ng... Makapili. Yung nakasombrero ng bayong. Mga nakasombrero ng bayong. Tapos trader sa bayan. Okay? So, si Mateo, nung tax collector pa siya, ang tingin sa kanya ng karaniwang Hudyo, traidor sa bayan. Ang kaparehas niya, pero mas mataas ang ranggo sa kanya, si Zacchaeus. Tatandaan niyo si Zacchaeus, yung maliit. Kaya hindi siya makalapit sa maraming tao kasi galit sa kanya yung mga tao. Okay? Pero may pera sila. Okay? Sa mga disciples, may pera talaga dyan, si Mateo at saka si Judas. Si Judas kasi galing sa, yung lugar niya is Iscariot. Parang sa atin, parang Makati yun. No? So, yung mga ibang disciples naman, mga taga-Capernaum, Galilee, isdaan, so fishing village. Okay, siya, business district. Si Matthew naman, tax collector. Okay? Tapos si Matthew, dahil siya yung tax collector, tapos magkakalugar sila, nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, magkakalugar sila eh. So, ibig sabihin, isipin nyo, kung magkakalugar sila, tapos siya yung tax collector, tapos kung yung mga tao sa lugar niya, galit sa kanya, sinama siya ni Jesus sa grupo. Ibig sabihin, nung hindi pa siya kasama ni Jesus, kanino nagbabayad ng tax sila Pedro? Kay Mateo. Sa kanya. So, ibig sabihin, hindi siya gusto nila Pedro. Di ba? Galit nga sa kanya, di ba? Tapos sinama siya doon. Okay? Tapos itong kwento na to, eyewitness to. Si Mateo, nandun siya nung nangyari yan. So, sinusulat niya yan from memory talaga. Hindi yan interview o yan talaga yung nangyari. So, kita niya, si Pedro bumaba, kita niya yung lahat eh. So, from memory yan. Tapos, isinulat yung Gospel of Matthew in the first 30 to 60 years of Jesus' existence. Maano yun? Masyadong dikit yun. Sa history, talagang
fresh na fresh pa yun. Okay? So, yung kwento na yan, tinanin nyo, sabi ni Jesus, ang dami mo mapupulot dyan na mga life lessons. Sabi dyan, pinauna sila ni Jesus sa kabila. Okay? Pinatawid sila sa kabila. Tapos, umakyat si Jesus sa bundok, nagpray. Tapos, nakita niya yung mga disciples, sinahampas ng alon. Tapos, sumunod si Jesus. Sabi dyan, lalo sa Gospel of Luke, sabi, gabi na, wala pa si Jesus. Gabi na, wala pa si Jesus. Nahampas sila ng alon. Tapos, nakita nila si Jesus sa malayo, lumalapit. Naglalakad sa tubig. Kasi grabe ang typhoon. Oh, pero nakakatakot siya, di ba? Naglalakad sa tubig. Tapos, ano yan in the fourth watch of the, ibig sabihin niya, mga 3 a.m. yan nung nangyayari yan. Yes. Oh, so, Madaling araw. dumarating si Jesus, naglalakad siya. Tapos, ang lakas ng alon, kumikidlat. Hindi ka ba't kilabutan nung kahit gaano katapang nga, di ba? Parang signal number 5, no? Tapos alam mo sa Sea of Galilee, kapag bumabagyo, ni-research ko yan kasi pre-preach ko sa isang church 2 Sundays ago. Ang malakas na alon dyan, umaabot ng 10 feet. Ang fishing vessel nila, ang fishing boat, yung gamit nila Pedro, ang taas lang nun, mga 4.4 feet eh. So, kaya, ito yung height ng bangka, no? Yung alon, ganito. No? Talagang, kaya ka talaga i-capsize, no? Sa lakas ng alon. Oh. Nakikita. Kaya kahit na magagaling na fishermen, natatakot sila. No? So, kasi, yun nga, delikado, life-threatening siya. Tapos, ito yung mga pagtinina mo. No? Tapos, sabi nila, takot sila nagsigawan sila, multo. Diba? Dumarating si Jesus Christ. So, ibig sabihin, sa culture nila, mga Middle Eastern, tayo, Eastern din tayo. Far Eastern tayo, Middle Eastern sila. Niniwala sila sa multo. Familiar sila sa concept ng multo. Kasi yung nakita nila si Jesus, sabi nila, multo. Hindi sila, so... Kasi wala si Christ. Tapos, sabi ni Jesus, hindi ako multo. Ako to, di ba? Lakasan nyo yung loob. Huwag kayong matakot sa ibang translation. Ako to. Diyan muna tayo hinto, tapos pupunta tayo kay Pedro mamaya. Okay. Sabi ni Jesus, punta kayo doon, mauna na kayo. Tapos, umakyat siya sa bundok, nag-pray siya doon mag-isa. Tapos, tinitingnan niya, hinahampas ng alon. So, sa Bible kasi, merong tinatawag na experiential relevance. Ibig sabihin, totoo siya nung panahon nila Jesus, hanggang ngayon, totoo pa rin siya. Okay, tapos totoo siya nung literal siyang, physical siya, literal na nangyari. Pag tinignan mo sa buhay, totoo rin siya sa prinsipyo. Halimbawa, nangyayari sa atin, meron tayong times na binabagyo sa buhay, tapos akala mo di kakita ng Diyos. Diba? Inutusan sila Sandali, inutusan ako ng Diyos. Tinanong ko sa Diyos ko, ito gagawin ko diba? Gawin ko daw. Binasa ko sa Bible, humingi ako ng payo, gawin ko daw. Nung ginawa ko, binagyo naman ako. Diba? Nasaan si Lord? Diba? Nasaan si Lord? So, tapos dumating si Jesus gabi na. Madaling araw na So, malamang-lamang, hapon ito sila pinauna ni Jesus. Tapos, so, this tells you something. May yung misconception na pag banal, dapat mabagal. Diba sa church ganun? Pag banal ang ceremony, banal ang tao, pati mga ceremony, pag banal, mabagal. Kaya iba sinasabi, bakit kayo may tugtugan sa church, ba't may drums? Banal ang pagsamba, ba't may ganito? Diba? Ba't yung mga pastor, ang bibilis magsalita, dapat banal. So, ang akala nila sa banal, mabagal. Si Jesus pinakabanal sa lahat, diba? Kung mabagal si Jesus, paano niya inabutan? Ang layo na di ba? Maghapon niya nang pinauna Tapos naglakad lang daw siya Naglakad lang si Jesus So naglakad lang siya. So tapos karpentero si Jesus bago siya naging teacher. So nakakita na ba kayong karpenterong mabagal? Pag mabagal yung karpentero, hindi maayos kausap yan. Pinapatagal yung trabaho, di ba? Pag-arawan, pinapatagal. Kailangan pakiawan para mabilis. So, ibig sabihin, si Jesus, hindi siya mabagal. So, ibig sabihin yung kabanalan, wala siyang kinalaman sa bilis. Ang ibig sabihin ng Bible ng banal, inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Isa pang ibig sabihin ng banal, tama sa mata ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng banal. Maganda rin yung mabagal, pero hindi ibig sabihin basta banal, dapat mabagal. Hindi ganun. So, yan. Yung malumanay, yan. Maganda. So, tapos, di naglaad lang si Jesus sa tubig, tapos inabot siya, tapos ito nangyari. Di ba sabi, gabi na wala pa si Jesus. Nung binabasa ko yan, gabi na wala pa si Jesus, yun lang sa mga salita na yun natigilan ako Kasi maraming beses gumabi sa buhay ko, tapos di ko alam nasan si Lord. Di ba? Parang, Lord, nasan ka? Bakit ganito nangyayari? So, gabi na wala pa si Jesus. Pag hindi mo ramdam na nandyan ang Diyos, kita ka ng Diyos. Hindi mo lang ramdam.
Okay? So, wag ka lang bibitaw. Okay? Darating. Tapos, eto pa, natakot sila. Ang unang sign na nandiyan na si Jesus, di ba, hinahanap mo si Jesus. Nung dumating, natakot ka naman. Di ba ganyan sa buhay? Hinahanap ang Diyos. Kung talaga may Diyos, nung dumating yung mensahe ng Diyos, natakot. O kaya nagalit, di ba? Tinaboy, di ba? Dumating si Jesus, natakot sila eh. Di ba? Hindi nila alam si Jesus yun eh. May mga mangyayari sa buhay na akala, bakit ganito? Nililigtas ka ng Diyos eh. Andiyan na si Jesus. Dumating natakot ka. Akala mo dumating yan para sirain yung buhay mo. Hindi, dumating siya para ayusin yung buhay mo. Si Jesus Christ po, Pastor, no? Parang kung iisipin mo bilang tao, parang selfish. Kasi ang sinasabi niya, ako. Tama. Ako ang mahalin mo, ako ang sambahin mo. Alam mo kung bakit? Opo. Kasi si Jesus ang buhay. Kung nakakapagsalita ang buhay, anong sasabihin niya sa'yo para hindi ka mamatay? Sasabihin niya, huwag kang lalabas sa akin, ha? Diba? Kung yung oxygen nakakapagsalita, ano sasabihin ng oxygen sa tao? Huwag mo akong kakalimutan, araw-araw, ha? Huwag mo kakalimutan huminga. Alam naman sabihin mo sa oxygen, makasarili ka naman, gusto mo, ikaw lang lagi iniisip. Pag hindi mo ginawa, ng ilang segundo lang, mamatay ka, huwag mo akong tatanggalin sa buhay mo. Ang Diyos ang buhay. So, karapatan niyang sabihin yun. Kaya magkakaproblema nga kung hindi Diyos si Jesus eh. Kasi kung tao lang siya, masyado tong self-centered tong tao na to. Hindi siya tao lang, Diyos siya eh. Diba? Diyos lang ang may karapatang magpa-importante ng ganun. Kasi pag wala siya sa buhay, mamatay talaga ang tao. Hindi lang yung mismong hininga, mamamatay yung tao. Parang halimbawa, si Henry Ford ang nag-imbento ng kotse. Hindi mo pwede sabihin kay Henry Ford, ba't ikaw na lang na ikaw nasusunod kung anong gagawin sa kotse? Ay, natural, ako gumawa eh. Subukan mo ikaw masunod, di ba? Parang, di masisira. Di ba? Di ba? Pag sinabi ni Henry Ford, yung makina, yung diesel ilalagay dyan. Ano pa kaya bang mo naman? Gusto ko ikarga gasolina eh. Di karga mong gasolina. Tingnan mo ano mangyari. Di ba? So, ganun eh. So, siya ang gumawa eh. Ganun din ang Diyos. Ako gumawa eh. Di kung anong sinabi ng Diyos na makakabuti sa tao, yun ang sundin mo kasi siya nakakaalam, kasi siya ang gumawa. Kaya yung iba, pag meron silang gusto na nakita nila ayaw ng Diyos, ang tatanggi na lang nila ang Diyos. Hindi, walang gumawa sa tao. Na aksidente lang tayong andito para lahat pwede nilang gawin. Tapos ang masakit dyan, pag inabuso na nila yung sarili nila, tapos sumagad na, tapos magbabayad ka na eh. Sino sisisihin? Yung Diyos na hindi nila pinakinggan. Sabihin nila kung talaga may Diyos ba tao. Ngayon, balik tayo dun. Di ba, dumating si Jesus, natakot sila. May mga times na yung akala mo nakakatakot yung nangyayari, pero pag pinag-isipan mo mabuti, pagkatas ng maraming taon, isipin mo kung hindi nangyari yun, nasa kaya ako ngayon? So, akala mo ngayon sinira yung buhay mo, yung pala inayos. Yeah, so, gano'n. So, may mga times na dumating si Jesus, naglalakad sa tubig, akala mo. So, tapos, pero syempre, sa reality nung nangyari nun, nakikita niya talaga na yung nature, yung identity ni Jesus, yung nature sumusunod sa kanya. Pero lalakad sa tubig, hindi maiksi yung nilakad niya, ang layo. 30 minutes lang eh. Sabi ng, baka daw more than 30 minutes naglakad si Jesus Christ sa tubig. Isipin mo yun yung... Tsaka ang lakas ng alon para makapaglakad siya, ibig sabihin yung alon umiiwas. Di ba kung nasan siya, nirerespeto siya ng alon para dire-diretso lang yung lakad niya. Tapos, eto matindi, eto yung moment na sabi nila, multo. Sabi ni Jesus, huwag kayo matakot, ako to. Okay? So, isang side, ko dyan, iniisip ko, may totoong multo. Hindi lang natin alam kung ano talaga yon. Kung yun yung tao o evil spirit yun, pero matotoo. Kasi kung walang totoong multo, ang sasabihin ni Jesus, lalaking nyo na naniniwala pa kayo sa multo. Di ba? At sabi niya, hindi ako multo eh. So, ibig sabihin may multo. Di ba? Halimbawa, sinabi, aso. Hindi ako aso, tao ako. May aso. May totoong aso. Di ba? Parang gano'n. So, tapos sabi niya, ako to. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, isipin mo, ilan silang apostles? 12, di ba? Sabi ni Pedro, siya lang mag-isa, sabi niya, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ako dyan. Yeah? Ang sabi ni Jesus, come. Okay, tanong, kaninong idea yung pupunta kay Jesus? Kay Pedro, okay? Tapos sabi ni Jesus, punta ka, di ba? Kanina, ang unang utos ni Jesus, go. Punta kayo dun, di ba? Sa kabila, go. Ngayon naman, ang utos ni Jesus, come. Tapos, pagbaba ni Pedro, naglakad na siya, di ba? Ito lagi lang iniisip tao. Naglakad si Pedro, tapos lalakad siya, tapos kalagitnaan nakita niya yung lakas ng hangin, dun siya napatingin,
unti-unti siyang lumubog. Naniniwala ako dahan-dahan yung paglubog. Kasi hindi ka makakasigaw kung bigla. Kasi di ba pag tumama ka sa tubig, bigla yung lubog. Hindi naman, wala naman lumulubog ng dahan-dahan eh. Di ba? Yung whoosh. Kasi paano niya masasabi yun? Meron nga akong joke dyan eh, na kung biglaan yung lubog, dapat ganito. Di ba sabi niya, Lord help. Dapat ganito. Lord, di ba? Kasi, di ba? Kasi hindi naman slow motion. Oo, so malamang, sa tingin ko, no, logically, nadahan-dahan yung lubog niya kasi nakumpleto niya yung salita eh. Sabi niya, Lord, tulungan mo ko. Dahan-dahan siya lumulubog. Oo, nakikita niya, lumulubog siya. Oo. Tapos sabi ni Jesus, di ba, hinawakan siya ni Jesus agad. Tapos inahon siya, tapos sabi, ba't ka nagduda? Di ba? Ba't ka nagduda? Where is your faith? Sabi niya, ang liit naman ang pananampalataya mo. Ba't ka nagduda? Alam niyo, pag sinasabi ni Jesus na ang liit ng pananampalataya mo, sa mga disciples niya, meron talaga siyang pinaguhugutan. Ang ibig sabihin ng ba't ang liit ng pananampalataya mo? Ibig sabihin, wala ka pa rin bilib sa akin. Bakit? Kasi bago nangyari ang mga yan, ang dami ng ginawa ni Jesus. Masama sila. Nakasama sila. Correct. Nung pinatigil nga ni Jesus yung bagyo sa Mark chapter 4, tapos sabi niya, nasaan ang pananampalataya niyo? Alam niyo, bago nangyari yun, may binuhay siyang patay. So kung bumuhay, di ba, nagpakain siya ng libo-libo. Pero sinasabi ni Jesus, ano ba? Di ba, ang dami kong ginawa, di ba, parang ganun. Bakit ka nag-doubt? Okay, so, yan. Tapos sumakay na sila sa bangka, di ba, binig sa bangka, tapos pumaya pa yung dagat. Tapos sinamban, sabi nila, totoo nga, ikaw talaga yung anak ng Diyos. Ibig sabihin ng anak ng Diyos, kasi yung iba, sinasabi, yung pag hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Jesus, sinasabi nila, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Tama? Kung lahat ng tao anak ng Diyos, ba't nila sasabihin, totoo nga, ikaw ang anak ng Diyos. Lahat pala tayo anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga Hudyo, pag sinabi nilang anak ng Diyos, alam nila Diyos din. Kasi nung sinabi ni Jesus na anak siya ng Diyos, gusto siyang batuhin ng mga tao eh. Tapos sabi niya, ba't niyo ako babatuhin? Sabi niya nila, tao ka lang eh. Pinapantay mo sarili mo sa Diyos. Naintindihan niya? Okay, so, kaya nung sinabi nila, totoo nga, ikaw ang anak ng Diyos. Bakit? Anong prueba? Naglakad sa tubig, pinahinto yung, ginagawa ba ng tao yan? Bumuhay ng patay, di ba? Parang, so, tapos, sabi pa sa Book of Mark, natakot, tatakutan, they were terrified. Nagtanungan sila, sino itong kasama natin? Bakit pati dagat at bagyo sumusunod sa kanya? Ang sabi na tatakutan, natakot. Alam niyo kung bakit takot ang mga disciples nung na-realize nila, hindi basta tao si Jesus. Alam niyo kung bakit? Kasi sa isip ng karaniwang Hudyo, by tradition, ganito talaga sila mag-isip. Mula pa panahon ni Abraham, pag nakita nila ang Diyos, mamamatay sila. Oo. Yan ang iniisip nila. Kaya di ba yung merong kurtinang makapal sa temple, di ba nung namatay si Jesus, nahati yun eh. Ibig sabihin, pwede na pumasok. Dati, wala pa si Jesus, panahon nila Moises, ang pwede lang pumasok dyan, ang tawag dyan, Holy of Holies, kabanal-banalang dako. Doon bumababa yung presensya ng Diyos. Isang beses, isang taon. Bababa yung presensya ng Diyos doon. Tapos, merong yung pinakapunong saserdote, high priest, pinakamataas na pare. Siya lang ang pwedeng pumasok doon. Dadala siyang offering para patawarin ng Diyos yung mga kasalanan ng mga tao. Pero dapat yung magdadala, walang makita sa kanyang mali. Kasi pag meron, mamamatay siya. Harap siya sa Diyos eh. Sobrang banal. Sobrang banal, hindi naman kailangan magalit ng Diyos eh. Pag sobrang banal, kasi ang tingin nila ganun talaga, pag sobrang banal, pinakabanal sa lahat, may kasalanan ka, lumapit ka, mamamatay ka. Okay? Parang alcohol tsaka mikrobyo. Dikit mo yung mikrobyo sa alcohol, kusang mamamatay. Mikrobyo eh. Okay? Ganun ang kabanalan ng Diyos. Kaya maraming batas ang Diyos ng panahon ni Moises na huwag kayong lalapit, hanggang ganyan lang kayo, ganito, ganyan, wala. Kasi bakit? Alam niya mamamatay, sobrang banal siya eh. So, sobrang banal niya, pag lumapit yung maraming tao, mamamatay, kahit di siya magalit. Okay? So, tapos yung punong saserdote, may tali na mahaba sa paa. Tapos yung tali may bell. Para pag naglalakad siya sa loob, gumagalaw siya, may mga gagawin siya doon sa loob eh, tutunog yung bell. Kaya may bell. Okay? Kaya may tali. Kasi pag merong kasalanan o merong impurity o uncleanness na nakita doon ang Diyos, mamamatay yun, bubuwal yun doon eh, sa loob eh. Pag bumuwal yun, ilang oras na, hindi na tumutunog, hihilahin nila palabas. Walang pwedeng pumasok, mamamatay din eh. Hihilahin nila palabas. Yun ang binayaran yun ni Jesus. Nung bumukas yun, ibig sabihin, pasok na kayo. Kasi lahat kayo, binasbasan na ng dugo ni Jesus, hindi na kayo mamamatay. May kasalanan ka, humingi ka na tawad sa Diyos, pumasok ka. Naintindihan nyo? Kaya ngayon, pwede nang mag-pray ang tao direkta sa Diyos. Dati magsasabi ka sa pare, yung pare lang ang Ngayon hindi, direkta sa Diyos, bayad na ni Jesus yun. Nakuha niya? Kaya. Ngayon, dito, pagdating dito, si Peter,
sabi niya, Lord, lapit ako dyan. Tapos, tapos sabi ni Jesus, lika. Ibig sabihin, may request si Peter, pinayagan ni Jesus. Tapos kalagitnaan, lumubog si Peter. Okay? Ang sabi dito, kaya siya lumubog, dapat naman talaga lulubog siya kasi hindi naman naglalakad ng tao sa tubig. Pero kaya siya lumubog, hindi dahil sa density ng water, hindi dahil sa density. Kaya siya lumubog kasi kanina kay Jesus siya nakatingin, tapos tumingin siya sa alon. Okay? Na kanina yung attention mo. Kanina pinag-uusapan natin yung mindset, yung mga visionaries, ang nakikita ng iba, basura, ang nakikita ng negosyante, negosyo. Di ba? Kanino ka nakatingin? Parehas naman eh. Kanina nung naglalakad siya, may alon ba? Meron. May Jesus? Meron. Nung lumubog siya, naiba ba? Parehas din eh. May alon ba? Meron. May Jesus ba? Meron. Ang naiba lang, kanino ka nakatingin. Kaya ang sabi sa Hebrews, sabi, ituon ninyo ang paningin ninyo kay Jesus. Kaya para hindi lumubog. Tapos, inakyat siya ni Jesus, di ba? Isipin yung ugali ni Jesus. Di ba? Karamihan sa ating mga tao, pag may lumulubog, sisermonan na natin. May nakita ako bata sa MRT ata yan natin. Basta may nakita ako, matagal na to, napaano ako, nagulat ako eh. Kasi naglalakad, hawak ng nanay yung bata. Nadapa yung bata. Natalisod. Natalisod, binatukan. Nagulat talaga ako. Muntik ko maawat eh. Tapos tinayo niya yung bata. Pero karamihan talaga sa tao, ganun ugali natin. Pag nasaktan, nadapa, nasaktan. Tapos nalaman, tapos papaluin pa. Sa susunod din na magsasabi yun. Hanggang lalaki yan. Pag ganun, lalaki, takot yan magsabi sa magulang. Magsasabi sa kaibigan yan, pero sa magulang, hindi. Si Jesus, dito, bago niya sinabihan, inahon niya muna. Pag emergency na, ahonin mo muna. Sermonan mo mamaya. May tamang oras yung pangangaral eh. Pero pag ang kailangan ng tao, yakap ang ibigay mo. Hindi pangaral. Okay. Kasi pag kailangan niya ng yakap, ang binigay mo pangaral, lahat siya makukuha eh. Kasi hindi naman yung kailangan niya eh. Halimbawa, uhaw na uhaw ako, ang binigay mo sa akin pagkain. Ang kailangan ko uminom. So, ganun eh. Parehas naman mabuti. Pero may tamang, si Jesus ang galing. Nung kita mo talaga yung heart niya, nakita niya lumubog si Pedro, inahon niya muna. No? Inahon niya muna, tapos sa kanya sinabihan, ba't ka nagduda? Kasi balik tayo doon, sinabi ko kanina, meron talagang paghuhugutan si Jesus para sabihin, ba't nagdududa pa rin kayo? Kasi ang dami na nga niyang ginawa eh. Sa buhay ganun eh. Ang dami nang ginawa ng Diyos. No? Meron time talaga mapapatampo ka sa Diyos, pero pag pinaalala sa ni Lord yung mga ginawa niya dati, kalma ka lang, di ba? Ang dami ko nang ginawa eh. Ang dami ko nang... You contemplate on it and you meditate on your life now, you will realize that you are living in a miracle. Pasalamat ka, kahit may nawala, may natira. Yan eh. May talo, may natutunan. No? Sa susunod, mas magaling ka na. No? So, tapos, pasalamat sa Diyos. Magsusukli ang Diyos ng mga pagkakataon para ka makabawi. So, si Jesus, inahon niya si Pedro, tapos sabi niya, ba't ka nagduda? Ito matindi. Ang naaalala lang ng mga tao, si Pedro, nagduda. Tama? Lumubog tuloy. Okay. Yan ang naaalala ng tao. Sa pangyayaring ito, nagduda si Pedro, lumubog. Ako, alam niyo na yung isip ko? Sayang yung 11, hindi nila na-experience. Nandun ka na eh. And may isang matapang na tumalon, ba't walang sumunod? Si Peter. Oh, kasi kung ako si John, di ba? Mga fishermen din naman kami, ako si James. Oo. Ay, wala pa si Paul, no. Pero nung nakita kong lumutang si Peter, so Lord, ako rin! Eh di sasabihin lang ni Jesus, sige, bilis, di takbuhan sa... Ang nado si Peter, si James, si John, si Matthew, yan sila. Isipin mo, kung Lord, ako rin, hindi sasabihin lang ni Jesus, sige, bilis. Di party-party sila doon sa tubig. Ang dami nila, nanghihinayang ako doon. Yan ang naisip ko. It was a wasted opportunity for the 11. Okay. Si Pedro, sabihin mo nang nagduda siya. Oo. Di ba? Sabihin mo nang nagduda si Pedro, pero at least nakalakad. Oo, nakalakad siya. Oo.
Na. At least, nag-try siya. Kasi halimbawa, pag nalala ko kasi kung lubot, tulungan din Try his best. Lalapit ako kay Jesus Lapit ka, Christ. Jesus. Kasi imposible namang sabihin nila kay Lord, Lord, kami rin! Alam naman sabihin ni Jesus, wag. kung tumalong ka na niyan. Oo. Kung nagtakbuhan sila sa tubig, sigurado yung lutang yung lahat. No, kung talagang kay Jesus lang sila lahat nakatingin, no? At least experience yung lakad sa tubig. Oo, di ba? Isipin mo yung buong buhay mo yun, matatanda na kayo si John, nagtatanong Pedro, anong pakiramdam, lumutang ka sa tubig. So, isipin mo first, so sa history, nakalakad lang sa tubig si Jesus at saka si Peter. Samantalang nandun na silang lahat. Nandun sila mismo nangyayari sa harapan nila. Hindi ko naman masisi siguro, shock na shock sila. Di ba? Shock na shock sila sa nangyari. Tsaka takot. Oo, tsaka takot. Yung takot, pastor, yung takot nila. Kasi habang naglalakad si Peter, hindi pa rin naman, maalon pa rin. Sa buhay, siyempre, hindi naman to ginawa nila kay Peter. Hindi naman nila binash si Peter dito. No? Pero sa buhay, ganyan magsasabi sa'yo na yan, lumubog ka tuloy, yung ayaw pumunta sa tubig. Merong nagsabi na never kang i-criticize ng taong mas maraming ginagawa sa'yo. Ang laging pipintas sa'yo, yung walang ginagawa, o yung konti ang ginagawa. Ang laging magmamarunong, yung hindi naintindihan yung ginagawa mo. Dapat ganito ginagawa mo sa page mo para dumami followers mo, kasi ganyan, wala siyang followers. Yung tambay ang nagmamarunong at sinasabi ng tambay doon sa nagtatrabaho, dapat para dumami pera mo. Nakatambay ka nga eh. Pero ayun, di ba ang ganda? So, atas ang dulo, ang sabi nila, totoo nga, ikaw ang anak ng Diyos. So, sa dulo yung pa rin. Doon pa rin mag-zero in. So, ayun. So, ang ganda-ganda nitong story na to. Lahat ng ginawa ni Jesus, doon, at pati sa buhay natin ngayon, para ipakilala kung sino siya. Okay. Para makilala mo kung sino siya. Pag nakilala mo kung sino siya, kagaya nga sinasabi ni Rene kanina na, bakit ganun si Lord lahat na lang tungkol sa Kanya? Oo nga, kasi importante na makilala mo kung sino siya para maintindihan mo na siya yung maaasahan talaga sa gitna ng bagyo, sa gitna ng At siya talaga yung siya ang buhay.